May mga bagay na kahit ayaw natin mangyari, ay kailangan natin tanggapin. Kamusta mga kaibigan? Atin pong tunghayan ang ikalawang kabanata na ngayon nandito ka. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kamusta siya, ma? Tanong ng binata. Tumingin kay Angelo ang kanyang ina. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang ina. Naging malulungkutin kasi ang kanyang ina pamula nang namatay ang kanyang papa at dala din ng panghihina nito dahil sa sakit sa puso sa edad na 52. Kaya lahat ng hinihiling ng kanyang ina ay ibinibigay niya agad, maliban na lamang sa kahilingang mag-asawa na siya at bigyan ito ng maraming apo, especially mga babaeng apo. Matagal na kasing gustong magkaroon ng anak na babae ng kanyang ina, pero dahil sa nangyari sa kanyang ama, ay nawalan ito ng pag-asa. Natutulog pa rin siya. Hindi naman malalim ang mga sugat niya sa katawan. Ilang araw lang ay gagaling na mga yon. Halatang napakahirap na pinagdaanan niya bago mo siya makita sa manggahan. Naaawang sabi ng kanyang ina. Napakaganda niya. Ano kayang nangyari sa kanya? Tanong pa ng kanyang ina. Yun din ang gusto kong malaman, mama. Bigla na lamang siyang sumulpot sa manggahan ng ganoon ang ayos. Paliwanag ni Angelo. Sige na, bumalik ka na sa farm at doon ka na muna matulog sa guest room. Sabi ng kaniyang ina. What? Napakalakas na sabi ng binata. Bakit? Isang gabi ka lang namang hindi matutulog sa kwarto mo at hindi pwedeng abalahin ang tulog niya. Sagot ng ina. Walang nagawa si Angelo kundi sundin ang sinabi ng kaniyang ina. Pasado 5:00 na nang makabalik si Angelo sa mansyon dahil sa dami ng nakatambak na gawain sa farm. Nagdiretso siya sa kaniyang kwarto. Pagpasok ay agad niyang nakita ang babae. Nakahiga pa rin ito sa kaniyang kama. Lumapit at umupo siya sa gilid ng kama para matitigan nito. Kakaiba pala ang ganda ng babae, lalo na sa malapitan. Maamong muka, malalantik ang pilik mata at matangos na ilong. Napatitig siya sa labi ng dalaga. She had sexy lips that were now pale in color. Bulong ng binata sa sarili. Napalunok siya nang mapatingin din sa katawan ng babae. Pero agad ding napatayo nang gumalaw ang babae at dahan-dahang nagmulat ng mata. Iginala ng babae ang paningin hanggang sa makita siya. Bigla itong nagsumiksik sa headboard. Muling umupo ang binata sa gilid ng kama at hinawakan ang babae sa balikat. Huwag ka munang gumalaw. Hindi niya pa natatapos ang sasabihin nang biglang tabigin ng babae ang kamay niya. Don't touch me! Sino ka? Isa ka rin ba sa mga tauhan niya? Tila naiiyak na tanong ng babae. Huminahon ka, miss. Hindi ako masamang tao. Walang mananakit sa'yo dito. I'm Angelo Benaventura. Nakita kita kanina sa manggahan ko. Hindi mo ba naaalala? Tanong ng binata. Umiling ang babae. Buenaventura? Yes, why? Tanong ng binata. Where am I? Litong tanong ng dalaga. Nasa Hacienda Buenaventura ka. May masakit pa ba sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? O tatawagan ko ang pamilya mo? Tanong ng binata. Marahas ang naging pag-iling ng babae. No please, wag. Biglang natakot na sabi ng dalaga. Tinitigan siya ni Angelo. Anong nangyari sa'yo? Tumingin ang babae sa kanya at nangilid ang luha. May humahabol sa akin at gustong pumatay sa akin. Iyak na sabi ng dalaga. Nagulat naman ang binata sa nalaman. May gustong pumatay sa'yo? Bakit? Gusto mo bang dalhin kita sa pulis? Sabi ng binata. Hindi makakatulong yun.
Sabi ng dalaga. Kailangan ng pamilya mo na malaman na nandito ka at malaman na safe ka. For sure, nag-aalala na sila sa'yo. Let me contact them and ako na ang bahalang maghatid sa'yo sa kanila. Sabi pa ng binata. Tumingin ang dalaga sa binata. Can I use your bathroom? Pakiusap ng dalaga. Inalalayan siya ng binata at inihatid sa kabilang kwarto. Dahan-dahan na isinara ng dalaga ang pinto. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Kailangan kong gumawa ng paraan para manatili ako sa bahay na ito kahit sandali lang panahon. Kailangan kong manatili dito para makaisip ako ng paraan para makuha ka, Tyrone, at mapagbayad sila sa ginawa nila. Kaya kailangan kong mabuhay. Bulong niya sa sarili. Tumulo ang kanina pang pinipigilan niyang luha. Please don't give up, Tyrone. Alam kong hindi ka niya sasaktan hanggang hindi niya ako nakikita. I love you so much. Bulong ng dalaga. Sabay pahid niya ng mga luha at tumitig sa salamin. Don't worry, you will be safe with me. Naalala pa niyang sabi ni Angelo Benaventura sa kanya. Nasabi na rin iyon sa kanya ng isang tao na labis niyang minahal. Pero nasa na ito ngayon? Iniwan siya ng lalaking minahal nang wala man lang pasabi. Nalaman na lamang niya na umalis ito ng bansa at may iba ng babae. Hindi niya alam kung kinasal na ba ang lalaki o ano na ang nangyari dito. Napaismid ang dalaga saka umiling. Angelo and Jericho Benaventura. Magkapatid nga talaga sila. Mahilig mangako, hindi naman kayang panindigan. Sabi niya sa sarili. Ilang saglit pa ay narinig niya ang pagkatok sa pinto. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ni Angelo. Wala na siyang pagpipilian kundi ang gumawa ng paraan para manatili sa mansyon. Agad niyang hinawakan ang kanyang sikmura at nagduduwal sa lababo. Biglang bukas ang pinto at lumapit sa kanyang binata. Miss, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi niya maiwasang makonsensya sa gagawin niyang kasinungalingan. Tumingin siya kay Angelo at umiling. Wala akong lugar na pwedeng puntahan. I'm pregnant, mahinang sabi ng dalaga. Nagulat naman ang binata sa kanyang nalaman. Nasaan ang pamilya mo at ang asawa mo? Tanong nito. Namatay ang magulang ko sa aksidente at wala naman akong asawa. Hindi kami kasal at wala na siya. Umalis siya ng bansa, sabi pa ng dalaga. Galit na tumingin ang binata sa kanya. Iniwan ka niya kahit alam niyang dinadala mo ang anak niya? Tanong ng binata. Napayuko naman ang dalaga sa pagkapahiya. Hindi niya alam na buntis ako. Nakayukong sabi ng dalaga. Napailing ang binata. And now you're here, begging me to let you stay here, in your current condition. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao dito? Galit na sabi ng binata. I'm sorry, I just need... Marahas na napabuntong hininga si Angelo. Mabuti pa'y magpahinga ka na and find some other place to stay. Pero, hindi na niya naituloy ang sasabihin nang bigla na lamang tumalikod ang lalaki at naglakad palabas ng pinto. Naiwan naman na napaiyak ang dalaga. Saan na ako pupunta ngayon? Kailangan ko ng sapat na lakas bago ko sila harapin. Bulong sa sarili. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata na ngayon nandito ka. Ano na kaya ang mangyayari sa dalaga dahil sa pagpapaalis sa kanya ni Angelo? Mapakiusapan kaya niya ito na manatili siya sa mansyon? Samahan niyo po akong alamin ang kanilang kwento sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.